30 AD. More or less. O after that, sa Lucas 2:36, apostolic era, mga apostolis na mo'y nagpadayo sa pagmensahe, niya may propita nga babae, si Ana, na nagsulat. Sunod, kung ang tagna, gift of prophecy, kutubra, kang John the Baptist, kumusta man si John the Apostle, John the Beloved nga gitawag, nga siya nagsulat sa pinadayag, nga namatay siya sa tuig 99. Tanawag son, ang logic niya. Namatay si John the Baptist, more or less, may own estimate, 30 AD. Si John the Beloved namatay, 99 AD. Kung ang gift of prophecy, kutob lang kang John the Baptist, nga namatay, more or less, 30 AD, kumusta man ang nagsulat sa pinadayan. Bugos na ni. So, I hope nga katong naghatag na kong pamphlet na minaw kay matod pa natig pamanawan mangyod siya nako. Okay. Ari taigson, naitag na. Gisulat kini ni John the Beloved, John the Apostle. Revelation chapter 10, verse 8. Atong tanawon, mag-study ta sa Revelation chapter 10. Sa versikulo 8 na yun nini. Og ano na'y tingog nga akong nadungog, nga gikan sa langit, mingon kanako pag-usab. Lakaw, kuha kining linukot, abli sa imong kamot. Ablihi kini nga naas kamot sa manulunda, nga nagtindog sa dagat og sa yuta. Giingnan si John the Beloved. Lakaw, kuha kining linukot nga nas kamot sa manulunda, nga nagtindog sa dagat ug sa yuta. Verse 8. Parayon ta, mga kaigsunan. Versikulo 9. Buhat Diyos. Og ako miadto sa manulunda, og misulti kanako, nga iyang ihatag ako siyang isultihan, nga ihatag kanako, ang gamay nga linukot, og siyang manulunda, mingon kanako, kuha, kana, kay kini mapait sa imong tiyan, apan matamis sa imong mga baba, sama sa dugos. At uning tanaw nigson. Sa atong iglesia, kini igsoon nga gamay nga linukot, nga matamis sa tiyan, mapait sa tiyan, apan mapait sa baba, mga kaigsunan. Mo kini ang pagwali sa pagbalik ni Hesus, nga sa Oktubre 22, 1844, mubalik si Hesus. Pagkatamis, mga kaigsunan nga balita. Si William Miller nagwali, hilabay tamisa nga balita. Apa sa dela nga ilang gisagok, ilang gitulon, ilang gidawat, pag-abot sa October 22, 1844, hilabay ang paita. Wala mo balik si Hesus. Matamis ang balita ang pagbalik ni Hesus. Mapait kay wala man mo balik si Hesus. Mo kiniigson. Sa ato pa, ang matuod nga iglesia nakaagi og dakong kapakyasan. Great disappointment. Okay? So, para ito mga kaigson. Napakyas na. Versikulo 10. Nga naman, pagbutang sa baba, tamis, murag dugos. Pagtulon, paingon sa tiyan, ni pait. Gidawat ang 1844, nga minsay nga mubalik si Hesus. Pag-abot sa October 22, 1844, pait nga pait kayo. Wala mubalik si Hesus. Napakyas, pero ni ay sulti sa manununda. Og ako gisultian. Panagna pag-usab alang sa daghang mga tawag mga kanasuran og sa mga silutian og sa mga hari. Revelation 10:11. Ngano nga nagingong ko ng spirit of prophecy wala
mahunong kang John the Baptist. Nagpadayon ngadto sa katapusan na apostol nga namatay sa tuig 99. Ug gikan kang John the Baptist na ay importante nga sinultian nga nagpadayon gayon ang spirit of prophecy. Nga naman, pagkapakyas nila, nagingon ang tagna. O iya ko gisultihan. You must prophesy again. Managna ka pag-usab alang sa daghang mga katawhan, mga kanasuran, mga sinultian, o mga hari. Kung imo ng tanong son, daw imong gitanaw nga kanang you must kini si John the Beloved. And I was told, si John the Beloved, you must, siya magingnan, you must prophesy again. Iksoon, matutag Greek. Nahibalo kita iksoon. Nga sa English, ang yung nga singular, yung gihapon kung plural. No? Paranglit. Si Engineer Joey, muingon ko, you prepare for our recording. Okay? Meaning to say, siya raw sa singular. Pero sa Grego, dunay kalahian ang pulong you kung singular ba or plural. Sa English, walay kalahian. Depende sa context. Kung pananglit si Joey, kauban sa akong apo nga si Dean, muingon ko, you prepare our studio. Meaning to say, katong you plural to, si Joey ug si Dean. Apanigson ang English. Walay kalahian ang spelling. Ang you nga singular, Y-O-U. Ang you nga plural, Y-O-U gihapon, but not Greek. Ang Greek igsoon, dunay kalahian. Kay kung singular nga you, ikaw, ang Grego na iso. I is you. Singular na. Pero igsoon kung plural, kanang kamo, mayong Bisaya kanay plural. Ang English, ang you, nga plural, singular. Og sa Grego, kung ang you sa in English, plural, dili na iso. Isais, plural. Karon atong tanawon, kanang you must prophesy again. Kung singular ba ni? Iksoon, sumala sa among pagtuon, ug sumala sa Greek Bible, kanang you diha, dili na singular, plural. Isais. Meaning to say, ang gisugo pagtagna, dili lamang si Juan the Beloved, dili lamang si John the Apostle, apanigsoon pag you that is plural. Meaning to say, ang gift of prophecy, wala mahuman diha kang John the Beloved. Niya din igsoon ang kamatauran. Ang matuod nga iglesia, dunay iyang marka. Og ang marka nini sumala sa pinadayag 17, mga kaigsunan. Pinadayag 14, versikulo 17. Pinadayag 12, 17 na yun. Mga dragon na suko, batok sa iglesia, og sa iyang mga sumusunod. Nga sila, nagabantay sa kasuguan sa Dios, og nagkupot sa pagpamatuod ni Hesus. So duha ang marka sa matuod na iglesia. Bantay sa kasuguan, og nagkupot sa pagpamatuod ni Hesus. Wanto tayo son. So hinumdumi, may testimony of Jesus. Pagabot sa pinadayag 14-12, naging din. Ani ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagkupot sa pagtuo ni Jesus. Okay? Nada, unsa man kining testimony of Jesus. Pinadayag 19 Bidyas.
O ako may hapa siyang tiilan, kay musimba ko kaniya. Apan siya mingon, manulon na mo'y gihapaan, igsoon ni John the Beloved. Ayaw ka nagbuhata, kaya ko ulipon nga sama kanimo. Mga magsuon kita. Mo'y simba ang nagkupot sa pagpamatod ni Hesus. Simba ang Diyos nga nagkupot kay ang pagpamatod kang Hesus mo ang Espiritu sa tagna. Sigson, ilahanan sa matur nga iglesia, nagbantay sa kasguan. O, testimony of Jesus. Unsa man kining testimony of Jesus. Unsa man ganing faith of Jesus. Mo kini ang spirit of prophecy. Gift of prophecy. Mo sa igsoon, duha ang ilhanan sa matur nga iglesia. One, kini nga mga tawhana nagbantay sa kasguan. Two, kini nga mga katawan adunay spirit of prophecy. So, salamat. Ikaw ako, sakop nini nga iglesia. Kay kini nga iglesia nagabantay sa kasguan o adunay gift of prophecy through the writings of Ellen G. White. Ayaw kalimot. Nas pinadayag 10 versikulo 8, 9, 10 naging uniha. You must prophesy again. Plural ang you, mga kaigsunan. So, ang gift of prophecy, wala mahuman, wala matapos kang John the Baptist. Much more, ang gift of prophecy, dili mo'y katapusan si John the Beloved o John the Apostle. Kaya kanang punong you, plural. Minungdan mga kaigsunan. Ng imong iglesia, akong iglesia, doon na kita'y gift of prophecy through the writings of Ellen G. White. Ang Diyos magpaparahin kaninyo, magpabiling kita sa atong pag-alagad. Kaya kung mauraman na, mubiya tanin ng iglesia kay tuay iglesia, nga ang main ragyon nga pagtulunan, nga si Ellen G. White, dili manalag na, igsoon, maubinay makatag na itong kaluwasan. Sunod, unsa may tambag ni Ellen G. White nga makadaot sa atong pag-alagad. Kada may bilin ako nga pangutanan ninyo. Unsay tambag ni Ellen G. White nga makadaot sa atong pag-alagad. Mga kaigsunan, pabiling kita ning iglesia, kay kining iglesia, adunay duha ka ilahanan, nagbantay sa kasuguan, o adunay gasa sa pagtanda. Magapo kita sa pagtapos. Salamat to Diyos kahayag niya mong gihatag karam. Nagampo ako ni atong ubang mga tao na nawad ang pagsalig sa imong alagad. Pinaagi sa sinulat na Ellen G. White. O Diyos, ikaw magatandog silang kasing-kasing na makabalik sila sa pagtuo na nagabantay sa kasuguan o adunay espiritu sa tagna. Magapalay ikaw sa imong mga kanangkan na katong adunay pagduha-duha, musamot ang ilang kagustuhan sa pagbasa sa sinulat ni Ellen G. White. Salamat to Diyos na ikaw nagtubag sa mong pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.